Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay ika-20 ng Marso taong 2012, ika-32 araw na po ng Ang Paglilitis Katarungan para sa Bayan. Ako si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Attorney Mark Castrodes at layunin naming ihatid sa inyo ng buong buo lahat po ng pahina nitong kwento na nabubuo sa ating kasaysayan. Importante po kasing maintindihan ang bawat aspeto nitong nagaganap na impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. At kasama pa rin po natin ang PTV4, IBC13, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Radyo ng Bayan at other 15 local radio stations. Pwede din po kayong sumubaybay pa rin po sa ptv.ph at angpaglilitis.ph. Samantala, Mark, sa puntong ito ay alamin naman natin ang kaganapan mula sa labas ng Senado. Naroon ang aming kasamang si Ralph Rivas. Ralph? Magandang hapon, Mark, Cathy. Noong day 31 nga kahapon ng impeachment trial nito si Chief Justice Renato Corona ay mayroong mga questions that have been left unanswered. Katulad na lamang kung case closed na nga ba or still open for debate pa itong Article 2 ng prosekusyon o yung patungkol sa statements of assets, liabilities, and net worth nito si Chief Justice Renato Corona. Para kasi kay Senator Judge Miriam Defensor Santiago ay malinaw naman na nagdeklara ng state ng SALN itong si Corona at ang mga ari-arian nito ay sa publiko naman. Salamat sa impeachment trial na ating ginagawa ngayon. Pero sa interpretasyon kasi ng senadora sa batas o yung sa Code of Conduct ng mga public officials ay in good faith lamang ang treatment o ibig sabihin ay kapag hindi mo na-fill out na maayos ang SALN mo ay ma-review lamang ito na isang pagkakamali at hindi isang impeachable offense. A very controversial assertion on the part of the Senator Judge. Even the legal experts at mga iba pa mga political analysts ang nagsasabi kung ano pa nga ba ang silbi ng SALN form kapag hindi mo ito i-fill out. But on the other side of the coin ay correctable naman ito at mayroon ka pang next year para i-correct ang iyong mga pagkakamali sa SALN. At iniwan nga ng hamon ni Senator Judge Santiago na for the part of the prosecution ay kailangan nilang patunayan na mayroong intensyon nga itong si Corona na huwag ideklara ang ilang ari-arian at magtago ng kanyang yaman. Pero sa depensa naman, kailangan nilang patunayan na walang tinatago itong si Corona at in good faith nga muli ang itong pag-fill out niya ng kanyang SALN. Ito nga ang day 32 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, 3 days bago tuluyang pansamantalang magkaroon ng break itong impeachment trial. At yan muna ang pinakamainit na balita mula dito sa labas ng Senado. At para mabigyan po tayo ng kompletong backdrop sa ating diskusyon bago po magsimula ang 32nd day ng trial, panoorin po natin itong highlights ng day 31 ng kasama nating si Nikki Baluyot Jimenez. Sa Day 31 ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, ipinakita ng depensa na hindi isinama ng punong maestrado ang ilang property sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth dahil hindi naman kanya ang mga ito. Muling tumestigo para naman sa depensa mga registered deeds mula sa Makati, Quezon City at Taguig City, pati na rin ang kinatawa ng Ayala Properties Management Corporation. Ipinunto ni Senadora Miriam Defensor Santiago na hindi naman daw nabigong ideklara at i-disclose ni Corona ang kanyang SALN base sa Civil Service Resolution patungkol sa SALN. Sinabi ni Senadora Miriam na base sa lumang resolusyon ng Civil Service Commission noong 2006, hindi naman nakasaad na kailangang i-fill up ang lahat ng acquisition cost, fair market value at assessed value. Klinaro naman ni Senadora Pia Cayetano, mahalaga na nakasaad ang mga bank accounts ang nasasakdal sa kanyang SALN. Ayon sa tax declaration ni Corona ng kanyang The Columns Condominium sa Makati, ang market value nito ay 1,210,000 pesos at ang assessed value ay 726,000 pesos. Ito ay base sa SALN ng punong maestrado ng 2010. Unang testigo si Engineer Mario Badillo, City Assessor ng Makati. Sinabi ni Badillo ng assessed value ay ginawa noong 2008, samantalang ang market value ay ginawa noong 2006. Humarap din sa witness stand si Carlo Alcantara, Acting Register of Deeds sa Quezon City. Pinatotohanan ni Alcantara na ang property ng mga Corona sa Ayala Heights ay ibinenta sa mag-asawang Rodel at Amelia Rivera noong February 2010 sa halagang 8 million pesos. Ang La Vista property naman ay nabili ng mga Corona noong 2003 at ibinenta sa anak nila na si Carla Corona Castillo at asawa nitong si Constantino noong October 2010 sa halagang 18 million pesos.
Ang property naman sa Cubao, Quezon City ay nailipat na kina Constantino at Carla Castillo mula kay Daniel Encina noong 2004 sa halagang 10,500,000 pesos. Noong March 2009 ay ibinenta naman ng Kalayaan property ng mag-asawang Generoso at Mela Bayuna sa halagang 15 million pesos sa mga Castillo. May utang o mortgage ito ng 12 million pesos mula sa Bank of the Philippine Islands. Base sa description ng TCT ng Burgundy Condominium, ang parking lot na nakasaad dito ay pag-aari pa rin ng Burgundy Realty Corporation pero maaaring gamitin ng may-ari ng condominium. Sunod na tumestigo si Randy Rutacchio, Register of Deeds ng Taguig City. Muling pinatotohanan ni Rutacchio ang umani pag-aari ni CJ Corona na isang condominium at 3 parking lots sa Bellagio Condominium sa Taguig na nagkakahalaga ng 14 na milyong piso. Pinatotohanan din niya ang property sa McKinley Hill na binili ni Maria Charina Corona sa halagang mahigit 6 na milyong piso mula sa Mega World Corporation. Inihain din ang special power of attorney na inisyu ni Charina Corona para sa kanyang magulang na authorized ng Philippine Consul ng San Francisco, California, USA. Pero kinwestiyon ni Presiding Officer Enrile kung bakit walang nag-notarize nito sa Estados Unidos. Nais ipakita ng depensa na hindi isinama ni Corona ang McKinley property, Ayala Heights, La Vista at Cubao property sa kanyang salin dahil hindi sa kanya ang mga ito. Pero ang aligasyon ng prosekusyon, ipinangalan lamang sa kanyang mga anak ang naturang mga properties, subalit si Corona pa rin umano ang tunay na nagmamay-ari ng mga ito. Humarap din sa witness stand si Benz Lim ng Ayala Property Management Corporation. Pinatotohanan ni Lim ang ilang demand letter na pinadala ng Ayala Property kay Mrs. Cristina Corona. Sinisingil si Mrs. Corona ng mahigit 112,000 pesos para sa condominium sa The Columns. Pero ayon kay Lim, dahil kulang ang ibinayad ni Mrs. Corona, pinatawan siya ng ilang penalties. Ayon naman kay Attorney Trixie Angeles ng Integrated Bar of the Philippines, tinangka ng 2 panig na isulong ang teorya nila patungkol sa mga ari-arian. Kikita natin naman dito na ang 2 teorya na nangingibabaw dun sa 2 panig, sa panig ng prosecution, yung precision o yung accuracy ng paglagay ng pag-declare ng nasasakdal dun sa paglipat ng mga property niya at sa mga values ng mga property niya. So, dun sa values, nakita natin na ang pagpresenta sa depensa is may basehan kung bakit yung mga values na yun ang ginamit. On the other hand, dun sa prosecution, kini-question nila, una, bakit hindi mo finila pang acquisition cost, at para sa kanila mas importante ang acquisition cost dun sa pagdeklara sa SALN. So dun naman sa panig ng pag-declare, kung kailan nag-declare yung mga property, yung actual ownership, naging contentious issue ngayon yung pag-transfer ng property. Kung kailan talaga naging owner ang nasasakdal, so naging importante ang things like yung delivery ng susi, kung kailan binayaran ang association dues, kasi ito yung magpapatunay dun sa kanilang pagtanggap ng ownership. Sa Day 32 ng paglilitis, ipagpapatuloy ng depensa ang pagpresenta ng ebidensya. Babalik sa witness stand ang kinatawa ng Ayala Property Management Corporation para naman sa kanyang cross-examination. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluit Jimenez. Maraming salamat, Nikki. Cathy, kasama pa rin po natin. Lagi po dito tumutulong para maintindihan natin lahat ang mga issues dito sa impeachment trial. Attorney Tranquil Salvador III from the defense. At syempre, Congressman Erin Tanyada III din po from the prosecution. Tanungin natin si Attorney Tranquil. Kahapon po ay 4 na witnesses ang ipinresenta ng depensa. Yung iba po ay naging witness na ng prosecution. Pakipaliwanag po sa amin kung bakit ganito. Opo, ganito po yan. No? Yung may ilan doon na naging testigo na po nila. At sinasabi nga ng iba, bakit pa namin uuliting ipresenta kung gano'n naman ay napresenta na ng prosecution. Ganito po yon. Sila po ay nagtapos magpresenta at kung may mga dokumento silang minarkahan, yung mga detalye po nun na hindi naman lang minarkahan eh. Kung sa tingin nila ay hindi tama sa kanilang posisyon o hindi katanggap-tanggap doon sa postura nila o sa posisyon nila, ay hindi nila hin-highlight. Kami naman po, sa tingin namin na kailangan i-highlight yon. So kailangan pa rin po namin tumawag ng testigo na magpapatotoo sa authenticity ng dokumento. At the same time, i-guide namin siya para i-identify yung portion pong iyon. Let me give you an example. Yung pong Kalayaan property sa Quezon City na sinasabi, tinutukoy, na nasa pangalan ni Carla
and Constantino Castillo III. Ano po? Kung titingnan po yon, kung binasa yon ng isang testigo ng panahon nila, sinabi lang ito na registered owner, si Carla and Constantino. Ngayon po, siyempre, sa mga ordinaryong, sa mga kababayan natin nakikinig, ano pala, no, sila pala may-ari, magkano yun? Aba, mahal pala, 15 million. So, may pera. Ganun po. Saan kinuha yung pera? Siyempre, mga katanungan po yun, di po ba? Pero hindi po nakita na meron pong encumbrance. Ano po yun? Ito po yung naka-mortgage. May utang po. Inutang po ito sa halagang 12 million. Yung po naman ay gusto namin highlight, na hinighlight po namin. Another example po, yung sa attorney-in-fact case, Sarina Corona, yung pong binili niyang property sa Taguig, yung condominium, na sinasabi, hindi po sa kay Chief Justice yan. Sinasabi po nila nung sila nagpresenta, basta hinighlight nila yung sino nagbayad, kaninong cheque ginamit, kaninong resibo. Pero po yung mismong kontrata, na mismong binasa kapon, na talaga nakapangalan kay Sarina. Tapos pinapakano namin yung attorney-in-fact na kinonsolarize pa po abroad. So sinasabi namin na talagang matuwid yung proseso. Yung mga ganun po, kasi parang isang tingin sa dokumento. Pero ito po, Congressman Erin, itong mga dokumento na ito, hindi na po bago sa inyo. Pero mukhang ang nakikita ng mga kababayan natin, ay nagsisimula na yung debate on the interpretation or yung mga legal issues or issues of law, kumbaga, para po maintindihan ng mga senador o po, kung paano ito interpret. You think it's too early to start that debate or that discussion, whether on the floor or sa labas, or ito na po talaga yung panahon na para pag-usapan kung paano dapat basahin yung mga ebidensyang yan? Well, tingin ko napapanahon na, no, na pag-usapan dahil yan rin naman po ang papuntahan ng mga senator judges sa mag-appreciate ng evidence and kailangan na maunawaan nila lahat ng aspeto ng dokumentong yon. Meron po kaming pinupunto, meron rin punto ang pinapaharap ang depensa. So dito nga, sabi mo Mark, babagsak talaga yung legal questions. Ano ba ang mangingibabaw dito sa interpretasyon ng dokumentong ito?